Hello po, magandang umaga po sa mga kasama. Good morning! Good morning po. Sige ba tayo po ito ngayon at panahon po ito upang mag-rejoice at magpasalamat sa ating Panginoon na buhay at hindi nagbabago. We praise the Lord God. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat at kami nagsama-sama upang itaas ang iyong pinakamakapangyarihang pangalan, Jesus. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, we just want to lift up your name, glorify your name, Lord God, and magnify you in our hearts and in our minds, Lord Jesus. Lord, kayo nga po ang madakila at kayo ang maitaas, Panginoon, dahil kayo ay karapat-dapat at kayo ay banal, Panginoon. So we just want to see you, to experience the fullness of you, Lord God. Maraming salamat po muli at kami naghagalak na magpupuri at magpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Sa iyo po lahat ng pasasalamat at pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. I wanna see you.
sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen! Amen! Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Ayan. Praise God! Good morning po sa bawat isa. Sabi nga ni Pastor, parang palagi natin na sinasabi, batiin mo yung katabi mo kung may katabi ka. Nalulugod ako na makasama ka ngayong umaga ito. Ayan, kasi totoo naman, di ba? Looking at the faces ng mga katabi mo na yan, kahit linggo-linggo tayo nagkakasama-sama, it's so pleasant sa ating pakiramdam na tayo ay nagkakaisa. Tama po ba? Nagkakaisa na magpuri sa ating Panginoon. So, muli po gusto kong batiin ang bawat isa ng magandang umaga. Napakaganda ng panahon natin, ilang araw na. Yung mga palay ba ay lumitaw na sa pagkakabaha. Praise God. So, salamat sa Diyos sa umagang ito na nagkasama-sama tayo ulit. At salamat sa pagkakataon na binigay ng Diyos sa akin sa araw na ito upang makapagbahagi po ng kanyang buhay na salita sa bawat isa. Handa na po ba ang bawat isa? Pwede po ba natin iset yung puso natin ngayon na kahit na sino man yung nakatayo dito sa pulpit, you will have an expectant heart, not from the speaker, but from the move of God this morning and every Sunday na tayo ay magkakasalo-salo ng salita niya. Amen po ba? I-place mo na yung sarili mo na, Lord, meron akong tatanggapin at may tatanggap na magmumula sa iyo. So kanina nakapagpuri tayo sa pamamagitan ng awitin na makalangin na talagang we have worshipped the Lord in spirit and in truth. At this very moment po, we will worship the Lord through listening and receiving kung ano yung in-store for us ng Lord through His Word. Okay po, huwag yung tignan si Arian. Ang tignan po natin yung maihahayag na salita, yung buhay na salita ng Diyos na sabi nga kanina, magbabago ng buhay ng tao. Kalabitin mo yung katabi mo. Handa ka na ba? Handa na. Ayan. Pag nakikita mo medyo, lamig kasi dito, pag medyo nakikita mong gano'n, sikuhin mo. Kasi talagang napakaganda po ng inihahanda sa ating palagi ng Panginoon. Amen po ba? Wala namang magulang na maghahanda ng hindi masarap para sa kanyang mga anak. Tama po ba? At ngayon, nagsasalo-salo tayo dito, tayo ay tatanggap na napakabuti mula sa ating Panginoon. So hindi ko na po pakakatagalin. Tayo po ay magdadive na sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Pinamagatan ko po ang aking share sa umagang ito na setback or move forward. Setback or move forward. So ang ating pong text ay magmumula sa Book of Ruth. Sa Old Testament po ito. Chapter 1. Actually, we'll focus on chapter 1, pero makikita natin yung buong picture ng buong book ng Book of Ruth. So for our summary interpretation po ng ating pag-aaralan ngayon, amidst famine and adversity, sa gitna ng mga pagsubok na ating mararanasan, or ating po pag-uusapan si Naomi and Ruth, Naomi and Ruth experienced God or God's intervention as they choose to stay together and step out in faith. Ang pinaka-main topic po natin ay God's intervention between famine and favor. Ang pagkilos ng Diyos sa pagitan ng pagsubok o kagutuman and favor. Sabihin mo nga, famine and favor. So, ang makukuha po natin with this topic or our lesson idea for this morning is, even amidst famine and adversity that we might experience or are experiencing in life,
sa kabilangan po ng ating mga nararanasan na kapagsubukan sa ating buhay o naranasan at mararanasan pa, ang katapatan ng Diyos ay mananatili. Sabihin mo nga, ang katapatan ng Diyos ay mananatili. At tayo po ay dapat mag-expect ng pagkilos mula sa Diyos na hindi tayo kailanman iiwan. Alam ko po sa mga nakakaraang panahon or kahit tayo, di ba mga magsasaka po tayo dito ngayon, na noong nakakaraang may mga bagyo, talaga naman, mananalangin ka na lang na, Lord, tama na yung ulan at pahupain mo na ang baha para naman, lumabas na yung tanim namin, no? Pero po, sa kabila ng mga gano'n ng mga pangyayari na sabihin natin hindi maganda o kaaya-aya, ang Diyos po ay mananatili tapat. Kahit na sabihin mo, tapat ang Diyos, pero ganito yung nararanasan mo, tapat ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. And, ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kahit na sabihin natin unpleasant, kumikilos at kumikilos po ang Diyos. Ano po? Sino po dito yung nakaranas na ng halos sunod-sunod na pagsubok? Hindi pong last month lang, may nangyari hindi maganda. Then this month, meron ulit. Sino na nakaranas ng gano'n? Yes, no? Di mo kayo magtaas ng kamay. Kami rin, di kami magtataas ng kamay. Pero alam natin sa sarili natin that once in our lives, nakaranas tayo ng sunod-sunod na pagsubok sa buhay. Tama po ba? One situation leads to another one, and then to another one, na di po parang, papatuloy ba ako? O ayoko na. Kaya po yung title ko kanina, pinaka-title ko, Setback or Move Forward. Ikaw ba yung klase ng tao na kapag may pagsubok na nararanasan sa buhay o may kinakaharap na pagsubok sa buhay ay positive thinker ka? Hindi! Kaya ko to! May gagawin ng Diyos o ikaw yung wala mo ito, sunod-sunod na lang. Parang ayoko na. Ano? So ngayon po, makikita natin or sisilip tayo ng konti sa buhay po ni Naomi. Sabihin mo nga, Naomi. Yan. So, ang title po natin, or ang text natin is from the book of Ruth. Kung sino po ang may Bible, ipa-flash niya atin, ano? So, himay-himayin po natin ang book of Ruth in chapter 1. So, verse 1. Sabi po dito, in ESV, ayan, ay HCSV, no? Basahin ko na lang. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. Nung panahon daw po ng mga hukom, merong taggutom sa lupain. At kung anong lupain ito, ito ay yung Bethlehem. And the man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Ang pangalan po ng taga-Bethlehem na ito na lalaki ay si Elimelech at ang pangalan ng kanyang asawa ay si Naomi. At the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem in Judah, and they went into the country of Moab and remained there. So ano po yung dahilan kung bakit ang pamilya ni Elimelech ay dinala niya sa Moab? Dahil may kagutuman. Sabi mo, kagutuman. May famine o kagutuman sa lugar na kanilang nilalagyan, yun yung lugar ng bayan ng Bethlehem. So, it may be expected that the man in the house was to provide for his family. Tama po ba? Sa hindi, sa kultura natin dito, ano? Ang lalaki ang inaasahan na magpuprovide sa kanyang pamilya. Ngayon po, dahil nga nakakaranas ng paggutom doon sa bayan na kung saan nandun sila Elimelech, pinili niya at nag-decide siya na dali ng kanyang buong pamilya sa Moab. Malalaman natin mamaya kung bakit sa Moab. So, verse 3. But Elimelech, the husband of Naomi, died,
and she was left with her 2 sons. Verse 4, these took Moabite wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other, Ruth. They lived there for about 10 years, and both Mahlon and Chilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. Ano po ang nangyari? Lumipat si Elimelech from Bethlehem to Moab. Ngayon po ang nangyari, namatay si Elimelech. Kung ikaw si Naomi, anong mararamdaman mo? Malulungkot. Baka hindi lang basta lungkot. Di, nalungkot. At ito po ang masakit pa, no? Hindi lang basta namatay ang kanyang asawa, although nakapag-asawa yung kanyang mga anak, after 10 years, namatay din ang kanyang mga anak. Hindi lang isa, kundi both of her sons died. Again, place your shoes. Imagine na ikaw si Naomi. Namatay yung asawa mo. Namatay yung 2 mong anak. Nung namatay yung asawa, anong tawag doon? Widow. Ang anak na mamatayan ng magulang, ano yung tatawag doon sa anak? Orphan. Ang magulang po na mamatayan ng anak, may tawag po ba doon? That's why I said here po, no, na si Naomi was left widowed and broken. Kasi walang salita ang makakapag-describe sa sakit na mararamdaman ng isang magulang na mawalan ng anak. So he was left as a widow and broken. Pero not actually abandoned. Kasi makikita natin sa mga succeeding verses. In verse 6, di ba po, namatay na yung mga anak niya at asawa. In verse 6 po, then she rose with her daughters-in-law. Ano po yung pangalan ng daughters-in-law niya? Si Orpah and si Ruth. To return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord has visited His people and given them food. Makikita po natin dito na yung 2 manugang ni Naomi ay nanatili sa kanya. And then, they received the piece of good news that in the land that where she came from, anong land po yun? Bethlehem, which was experiencing famine before, God has already blessed it. And so, she decided to go back. Ngayon, dahil nga, dati ang motivation kaya sila nagpunta sa Moab from Bethlehem ay may gutom. Ngayon po, narinig niya sa fields na ang Diyos ay binisit na ulit ang ayan ng Moab na sila ay meron ng mga pagkain doon, kaya she decided to go back. Ngayon po, in verse 7, so she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. So yun nga, bumangon sila at nag-decide na bumalik na sa Bethlehem kasama ang kanyang 2 manugang. Pero on the way po na sila ay papabalik sa Judah or Bethlehem, Naomi said to her 2 daughters-in-law, sabi ni Naomi, balik na kayo sa inyong mga magulang at nawa ay pagpalain kayo ng Diyos. Sabi ko dito, go, return each of you to her mother's house. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. Verse 9, the Lord grant that you may find rest, each of you in the house of her husband. Kung parang sinasabi niya, bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo at nawa pagpalain kayo ng Lord at makapagbuo ulit ng panibagong pamilya. Kasi nga diba, wala na silang mga asawa. In verse 10, verse 9, the Lord grant that we find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, nagpaalaman na sila, no? And they lifted up their voices and wept. And they said to her, no, we will return with you to your people.
Sabi nung una, nung dalawa na kanyang manugang, hindi, sasama kami sa'yo kung saan ka pupunta. In verse 11, but Naomi said, eto na, pangalawang beses na, hindi, bumalik na kayo, turn back, my daughters. Why will you go with me? Bakit kayo sasama sa akin? Wala naman na akong anak sa aking sinapupunan na pwede niyong maging asawa. Turn back, uwi na kayo, bumalik na kayo, go your way. For I am too old to have a husband. Matanda na ako para magkaroon ng asawa. Pero kung magkagayon man at magkaroon ng pag-asa na gano'n ang mangyari, na siya ay magkaasawa at magkaanak, hihintayin niyo ba na lumaki ang aking anak para inyong maging asawa? No? Parang talaga, hindi, doon na kayo. Wala akong maitutulong na sa inyo. Parang yun ang sinasabi po ni Naomi dito. No? In verse 14, then they lifted up their voices and wept again. Umiyak pa rin yung dalawang manugang ni Naomi. And Orpha kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. So makikita po natin dito, sa pagpupumilit po ni Naomi na pabalikin yung dalawa niyang manugang sa kanilang pinagmulan, nung una, ayaw, pero nung pangalawa, pangatlo, na pagpilit niya na bumalik na kayo, si Orpha po decided to go back. Kaya ako naman nasabi po kanina, si Ruth naman talaga ay hindi totally abandoned kasi, ay si Naomi, ay hindi totally abandoned kahit na siya ay widowed na at broken. Kasi she has Ruth. Sabi mo nga, meron siyang Ruth. Na talaga namang kumapit sa kanya nung hindi siya iniwan. And so they went, but Naomi nga insisted that her daughters-in-law should go back to their homes and have a brand new start of their lives with someone else to marry. At least the two refused nung first, but eventually Orpha left and only Ruth stayed with Naomi. In verse 15, and she said, see, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Return after your sister-in-law. Tignan mo, yung, ano ba tawag doon? Bilas. Yeah, yung bilas mo, umalis na, bumalik na. Ikaw din, sumunod ka na. Pero sabi po ni Ruth, napakaganda po ng sinabi ni Ruth dito, ano? Do not urge me to leave you or to return from following you. Huwag mo na akong pilitin na iwanan ka. For where you go, I will go. Kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Yung mga tao mo, ang siyang magiging tao mo rin, and ang Diyos mo, ang siyang aking magiging Diyos. In verse 17, where you die, I will die, and there will I be buried. Kung baga parang sabihin natin na parang lintang hindi ayaw bumitaw. Grabing pag-ibig ni Ruth sa kanyang biyanan. Tama po ba? Sabi po dito, may the Lord do so to me and more also, if anything but death parts me from you. Parusahan ako ng Lord ng mas higit pa kung hindi lang kamatayan ang makakapag-separate sa ating dalawa. And verse 18, sige, sabi, parang sinabi ni Naomi, sige, ganyan ka na lang din naman kadeterminado, hindi na ako magsasalita. So, makulit si Ruth. Ano makikita po natin sa klase ng puso ni Ruth dito? Isn't it that she has a beautiful heart for her mother-in-law? Tama po ba? Sino po dito ang may mga manugang? Sa kultura natin, may nangingiti. Sa kultura po natin, iba. No? Come to think of it, the fact na namatay na yung asawa ni Ruth na siyang anak ni Naomi, pinili pa rin ni Ruth na manatili kay Naomi. Kumbaga wala na sanang strings attached eh. But then, she chose to stay with Naomi. Madalas sa minsan, hindi magkasundo sa kultura natin. Hindi magkasundo ang magbiyanan at magmanugang.
Pero dito po, makikita natin na napakaganda siguro ng relasyon ni Naomi sa kanyang manugang na si Ruth. At ganun din si Ruth sa kanyang biyanan na si Naomi. So, let's move. Verse 19. So the two of them went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman said, "Is this Naomi?" Nung sila po ay dumating na sa lugar ng Bethlehem, nagkumpulan yung mga kababaihan, sabi nila, "Si Naomi na to?" Di ba nga, umalis sila mula sa Bethlehem dahil sa kagutuman. Ngayon, after some time, sila ay bumalik. Kaya sabi nila, "Si Naomi ba to?" So, in verse 20, she said to them, "Do not call me Naomi, call me Mara." Bakit kaya? Pag-aralan po natin yan maya-maya. For the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi when the Lord has testified against me, and the Almighty has brought calamity upon me? So tingin niyo po ba, habang sinasabi ni Naomi yun, masaya siya? Hindi. Kung baga, ma-feel mo dun sa mga statements ni Naomi na merong sama ng loob at sobrang lungkot. So, makikita natin yung grabing lalim ng kalungkutan dahil sa nangyari sa buhay niya. She lost her husband, she lost her 2 sons, at talagang parang walang-wala. The word Naomi po means pleasant. Kaya sabi niya kanina, di ba ng mga tao, si Naomi na ba yan? Anong reply niya? Do not call me Naomi. Kasi po ang meaning po ng Naomi ay pleasant. Tagalog ng pleasant. Kaaya-aya, maginhawa, kasiya-siya, at kaibig-ibig. Sa tingin niyo po, kung ikaw si Naomi, doon sa nangyari sa'yo na hindi maganda before, gusto mo pa bang matawag ka na Naomi? Pleasant? Parang hindi yata totoo, no? Parang pag ganon, mas lumihis. Kasi kung ano yung meaning ng pangalan mo, hindi yun yung nararanasan mo sa buhay mo. Pero dahil nga po sa sobrang lungkot at sakit ng kanyang pinagdaanan sa buhay, she insisted to be called, ano sabi niya? Call me Mara. Doon siguro kinuha yung title ng teleserye Mara Clara, no? Let's move on. Ang meaning po ng Mara ay bitter. Ang Tagalog ng bitter? Sa panlasa, mapait. Tama po ba? Sino po kumakain ng ampalaya dito? Bunga! Ayoko ng bunga. Pero pakainin mo ko ng talbos. Yun ang gusto kong parehas na mapait, no? So, palapit na tayo sa ampalaya. Mapait, no? Pero sa nararanasan po ni Naomi, hindi yung pait na panlasa ng dila, kundi yung pait ng pakiramdam. Ikaw ba naman nakaranas ng paggutom? Ikaw ba naman mawalan ng asawa? Napakahirap po. Seeing, hindi lang po ang mami ko ang nawalan ng asawa, pero nakita ko po ang buhay ng mami ko the moment na nung siya ay maging widow. Mahirap. Mahirap. Ngayon, kung mahirap na maging widow, si Naomi, ano yung sumunod na event na nangyari sa kanya? Namatayan na 2 anak. Sweet. Napakahirap na. She felt abandoned. Feeling niya parang inabandona na siya. Parang wala na siyang kasama. Parang wala na rin siyang pag-asa. Feeling niya, inabandon na siya ng kanyang pamilya, and eventually, inabandon na rin siya ng Diyos. Ito po yung naramdaman niya. She even said, di ba, nakita natin kanina, the Almighty has dealt very bitterly with me. Kumbaga parang pinarurusahan ako ng Diyos. Bakit yung naisip ni Naomi na parang siya ay pinarurusahan ng Diyos? Mamaya, malalaman natin. No? She's like,
yun nga, sabi ko parang pinarurusahan ng Diyos dahil sa kanilang pag-alis. Ngayon, bakit kaya naisip ni Naomi na parang siyang pinarurusahan ng Diyos? Kasi nga po, di ba, sila ay mula sa bayan ng Judah. Ngayon, dahil nakaranas ng taggutom, sila ay lumipat sa Moab. Alam niyo po ba na ang Moab ay kaaway ng Israel? They are Israelites, pero lumipat sila sa lugar ng kanilang kaaway. Pinagbawalan po ng Diyos ang Moab na makisama sa Israel dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pakikiapi, and even sexual immorality. Kaya nga ayaw ng Diyos, magkaaway talaga ang Moab at Israel. Ang pagpunta po nila doon is like an indication na kulang ka sa tiwala sa Diyos at pinili mo na pumunta at humingi ng tulong dun sa kaaway ng Diyos. Kaya naisip niya na, pinarurusahan pa ako ng Diyos. Kaya po nasabi ni Naomi na God has brought calamity upon me. He has done very, hindi lang basta, He has done bitterly with me. Very, pag sinabi natin very, may exaggeration. So sobrang hirap ng kanyang naranasan. Pinarurusahan ako ng Diyos. Yun yung nasa isip ni Naomi. In verse 22, so Naomi returned, and Ruth, the Moabite, her daughter-in-law with her, who returned from the country of Moab, and they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Yun po yung last verse ng Ruth chapter 1. So makikita po natin that despite what happened to Naomi, yung verse po na ito marks the return. Ano yung Tagalog ng return? Pagbabalik ni Naomi kasama si Ruth sa Bethlehem, signifying a fresh start and a new chapter in their lives. At alam niyo po ba na hindi aksidente na harvest time sila ay nagpunta doon? Napakagandang istorya po ito. Kung babasahin natin, hindi man po natin matakil yung buong chapters ng Ruth. Pag uwi niyo po sa bahay, ano ba yung sinasabi ni Arya? Na naging hindi aksidente yung pagbalik nila ng harvest time doon sa Bethlehem. So si Naomi po ay isang Israelita, kagaya ng nabanggit ko kanina, na nagmula po sa isa sa tribo ng Israel. Yung 12 na anak ni Jacob or Israel. Alam naman natin na si Jacob ay kinalaunan tinawag po na Israel. Kaya lahat po na nagmumula sa lahi ni Jacob ay tinatawag na Israelita. To be specific po, ang tribe po na pinagmulan ni Naomi ay tribe of Joseph. Sabi mo Joseph. At yung tribe na yun na Joseph ay nahati sa dalawang anak ni Joseph, si Ephraim at si Manasseh. So, to be specific po, si Naomi ay mula sa tribo ng Ephraim. Mula sa bayan ng Israel, ng Bethlehem. At nangyari po, yung simula ng pinag-aaralan natin kanina sa panahon ng hukom. Sabihin mo nga, hukom. Anong essence? Bakit nabanggit sa Ruth chapter 1 na nangyari itong paggutom na ito sa panahon ng Judges or hukom? Kasi po, napakalaki po ng kinalaman ng panahon ng hukom sa pag-alis nila Elimelech at Naomi mula sa Bethlehem. Di ba po nagkaroon ng tag-gutom sa Bethlehem? Ito po ay mababasa natin sa Judges chapter 21. At sabi po doon, walang hari sa Israel, bawat isa ay gumagawa ng inaakala nilang tama. So lahat ng mga tao noon, iniisip nila na tama, yun ang kanilang gagawin. Alam niyo po ba na ang buhay ng Israelites before ay parang cycle lang? Alam niyo po ba yung cycle? Paulit-ulit. Ano yung event na paulit-ulit? Alam niyo po ba nung panahon nga ng Judges, di ba po, sila ay, panahon ng Judges, ang cycle po na nangyari sa kanilang buhay ay tatalikod sila sa Diyos, mga Israelita po ito. Tatalikod sila sa Diyos,
Ano po mangyayari kapag tumalikod sila sa Diyos? Parurusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaaway, dadagapin sila, sasakupin sila, or sa pamamagitan ng famine or sakuna. And then, pag sila ay nahihirapan na, dahil nga yung sa consequence ng kanilang pagtalikod sa Diyos, sila ay lalapit sa Diyos ulit. Sabihin, Lord, iligtas mo kami sa kahirapan na aming nararanasan. And then eventually, ang Diyos po ba sumasagot? Yes! Ang gagawin ng Diyos, magpapadala siya ng hukom or judge na magliligtas sa kanila. Ngayon, nasabi po kanina na cycle kasi po ilang beses na ganun ang nangyari. Tatalikod sa Diyos, mahihirapan, hihingi ng tulong sa Diyos, ililigtas ng Diyos. Pagkatapos ng pagliligtas ng Diyos, sila ulit ay tatalikod sa Diyos, mahihirapan, tatawag sa Diyos, hihingi ng tulong, ililigtas ng Diyos. Alam niyo po ba, kaya ko sinabing cycle, ilang judges po ang sinend ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan? 12 times. 12 judges as recorded. Yung mga famous na hukom na ating naririnig na sa mga kwento is si Deborah, yung babae na propeta at hukom. Si Gideon, familiar po kayo kay Gideon? Hukom din na ginamit ng Diyos sa pamamagitan ng gathering yung 300 men na tinalo yung libo-libong Midianites na kaaway ng Israel. Isa pa na famous na judge ay si Samson. Naniligtas sa mga Israelites sa kamay ng mga Philistines. So cycle, paulit-ulit yung buhay ng mga Israelites before. At isa nga po sa kaparusahan na nabanggit sa Ruth chapter 1 verse 1, yung taggutom. Alam niyo po ba ang meaning ng word na Bethlehem? House of bread. Nakakita na po kayong bakery. Naglipa na ang bakery natin, may rolling pa nga eh. No? Pag sa bakery, ano makikita mo? Tinapay. May bakery ka bang wala ka nakitang tinapay? Wala. Unless nag-close. No? Pero ito po, ang Bethlehem, ang pangalang meaning ng Bethlehem ay house of bread. Pero during that time, yung Bethlehem nakaranas ng taggutom. So walang bread. Kasi may taggutom. Dahil dito, yun nga yung naging dahilan kung bakit sila Elimelech ay lumipat papuntang Moab. Ito yung tanong ko kanina, bakit sa dinami-dami ng lugar ay Moab pa ang napili ni Elimelech na paglipatan? Kaaway nga ng Israel ang Moab. Ikaw po ba na nakakaranas ng kagutuman, pipili ka ba ng mas malayo o mas malapit na lilipatan? Doon ka na sa mas malapit. At during that time po, ang Moab ay hindi affected ng taggutom. Parang sabihin na natin, fertile land yung Moab. Kaya doon naman naisip kay Elimelech na dalhin ang kanyang pamilya. So, we have seen in the passages na ating binasa at pinag-aralan kanina na it all started with an unfavorable situation sa family ni Naomi. Tama po ba? Ruth chapter 1 verse 1. Pakibalik mo nga ate para makita natin na doon nagsimula. During the time of Judges, kaguluhan at kasalanan, may sexual immorality, pakikiapid, and so ever. There was a famine. Hindi sinabi dyan, there was a party. No? There was abundance. Hindi. Sinabi dyan, there was a famine in the land. May taggutom. So it all started in an unfavorable situation. Famine o kagutuman. They have to move to another location to sustain their lives. Alam mo nang paggutom niya sa lugar mo, pipili mo stay dyan, ilipat ka doon sa lugar na masusustain yung buhay mo at ng iyong buong
pamilya. Pero ano po nangyari? Sinundan pa ng pagiging widow ni Naomi. And then eventually, sinundan ng pagkamatay ng kanya, ilang anak? 2 anak. Even in the rough start, painful, pre-made plot of the story, ay napakasakit ng nangyari talaga. But, we can see the hand of God move in her life. That God never left her, nor abandoned her, especially in the darkest time of her life, as we call it. God never left Naomi alone. Dahil nga, di ba, binigyan siya ng isang Ruth na makakasama niya. And eventually became the key o naging susi ng turn of events sa buhay po ni Naomi. Kung gusto nyo malaman yung turn of events ni Naomi and Ruth, read Ruth, Book of Ruth. So una po na matututunan o magiging reminder ulit sa atin sa naging kwento ng buhay ni Naomi, a glimpse of her life. Hindi ka tatalikuran ng Diyos kahit na ikaw ang unang tumalikod sa Kanya. Kalimitan, kadalasan, kapag tayo o yung iba ay nakakaranasan ng problema, napakadali sa kanila na tumalikod sa Diyos. Ang iba, wala dito nun. Amen po ba? Napakadali na iwanan ang Diyos kapag lahat ay hindi na okay. Pero ito nga po, unang point natin, hindi katatalikuran ng Diyos. Kahit na ikaw yung una tumalikod sa Kanya. Sa dinabi-dami ng pagkakataon na sila ay tumalikod sa Diyos, yung story nga natin sa Judges, makaranas ng kahirapan, tatawag sa Diyos, hihingi ng tulong, magpapadala ang Diyos ng tulong sa kanila na magliligtas sa kanila. Ang nagiging problema kasi, nakakalimutan nila yung ginawa ng Diyos. Nakakalimutan nila na ang Diyos nila ay tapat. Minsan, sa isip natin din, minsan sumasagi lang din. Kapag kasunod-sunod na yung problema na nararanasan natin, magtataka na lang, o maitatanong yung sarili mo, may Diyos ba? Parang pinababayaan naman ako ng Diyos. No? Yun po yung nagiging problema. Hindi natin nakikita yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Kaya napakadali natin tumalikod sa Kanya. Kaya napaka-inam po na reminder sa atin sa umagang ito na hindi ka tatalikuran ng Diyos kahit ikaw ang unang tumalikod sa Kanya. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 3. Pangalawa, kikilos at kikilos ang Diyos sa buhay ng Kanyang pinili. Ang bayan po ng Israel ang pinili ng Diyos. Nakita po ba natin na kahit na ilang beses tumalikod ang Israel sa Kanya, andun pa rin at nandun ang pagliligtas ng Diyos sa Kanya. Kaya ang Diyos po, kahit na ilang beses ma-disappoint sa buhay natin, titignan lang naman din talaga tayo, hindi tapat eh. Pero ang Diyos mananatiling tapat. At asahan natin na ang Diyos sa buhay mo ay kikilos at kikilos. Amen po? Makikita po natin na dahil sila ay mula sa lahi ng Israel, as I mentioned po kanina, na sila ang pinili ng Diyos, kahit na sila ay tumalikod sa Diyos at paulit-ulit na makagawa ng mga bagay against God, ang Diyos ay tapat na kikilos na kung ano man ang mangyari, basta ikaw ay pinili ng Diyos, pagpapala ay nakalaan para sa kahit na sabihin mong ang hirap na ng buhay, gaawat, no? Daming mga pagsubok. I do not know your situations in life. Pero alam ko, may mga pinagdadaanan tayo specifically. Pero dito po,
maisip natin at ma-remind tayo na ako, anak ng Diyos, aasahan ko at i-expect ko na ang Diyos ay kikilos at kikilos sa buhay. Meron po bang magulang na nagpapabaya sa anak? Kayo nga po na biological parents dito sa mundo, hindi ka nagpapabaya sa anak mo. How much more the God who chose you. Lahat po na mapangyayari sa buhay natin, maganda o masakit, kasama ito sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pangatlo, ang pabor ng Diyos ay mararanasan ng mga taong pinili niya. So feeling mo ngayon parang unfavored ka, unblessed, feeling mo lang yan. Pero ikaw ay makakaranas at mararanasan mo pa rin ang pabor na magmula sa Diyos. In Judges, kagaya po ng napag-usapan natin kanina, kung gaano kapasaway yung mga tao noon, paulit-ulit na nakakagawa ng mga nakaka-disappoint na bagay sa Lord, but whenever they will call to God for help, pag sila ay napapahamak na, ang Diyos ay tapat to send help and deliver them. So, favor pa rin ang mararanasan natin at kikilos ang Diyos. Number 4, ang Diyos ay hindi kahahayaan na mag-isa. Di ba meron tayong kanta? Kailan may hindi mag-isa. Knowing the fact and the truth na kailanman talaga hindi tayo iwanan ng Diyos. Pero, makikita po natin sa buhay ni Naomi, hindi lang basta totoo na hindi siya na iniwan ng Diyos, pero binigyan siya ng makakasama ng Diyos. Hindi man panibagong asawa, hindi man panibagong anak, pero sa katauhan po ng kanyang manugang na si Ruth. Ang Diyos ay hindi kahahayaan na mag-isa. Una, syempre alam natin na kasama natin talaga ang Diyos, sabi ko nga kanina, but God will also send someone na siyang makakasama natin sa pagharap sa buhay. Kagaya po ni Ruth, sa buhay po ni Naomi. Sa buhay natin, tignan mo yung paligid mo, pamilya mo, anak mo, kaibigan mo. So, yun. Sa buhay natin po na ito, hindi man kasing bigat yung nararanasan natin, kagaya ng naranasan ni Naomi, o kaya naman, mas mabigat pa yung nararanasan mo ngayon kaysa sa napagdaanan ni Naomi. Unang-una po na kailangan natin gawin, we must maintain our faith to God. Kahit anong sitwasyon ang iyong kaharapin sa buhay, we have to maintain. Ano ba yung maintain? Panatilihin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Oo, alam na natin itong katotohanan na ito, pero ginagawa ba natin? Iba kasi yung nandito, pero hindi mo naman ine-exercise. Example lang, no? Alam ko na dapat akong magpapayat. Alam ko yung mga kaparaanan para magpapayat. Pero hindi ako pumapayat kasi hindi ko ginagawa. Yung mga kaparaanan na alam ko. Ngayon, dito po, medyo nakakatawa, we must, sa buhay natin, na ito na punong-puno ng pagsubok at problema, maintain your faith to God during difficult times. Madaling manampalataya sa Diyos kapag masaya. Kamusta ka kapag ka may problema? Sino una mong nilalapitan? Ang Diyos ba? O ang kaibigan mo? Maintain our faith to God during difficult times, believing that there is a larger plan at work even when circumstances seems miserable. Kagaya nga po ni Naomi. No? Ang pangit nung unang nangyari, nung gitna. Pero kung babasahin natin yung buong book ng makikita natin na walang aksidente sa Diyos. Lahat ay naka-orchestrate sa napakaganda at mas malawak na plano ng Diyos. Alam niyo po ba
na sa lahi ni Ruth nagmula ang lahi ng ating Panginoon. So sinasabi ng mga tao na kaaway ng Diyos, Moab at Israel magkaaway. Pero sa napakaganda at malawak na plano ng Diyos, doon nagmula ang lahi ng ating Diyos. Ang Diyos po natin, faithful. Amen po? Amen. Ang Diyos po natin, mabuti. Amen. Kahit na hindi mabuti yung nararanasan natin, siya ay mananatiling mabuti. Sabi nga, man without God is nothing. But God without man is still God. Ano man yung nararanasan mo ngayon, we have to keep our faith. Maintain our faith in God and believe na kung ano man yung nararanasan natin ngayon, unpleasant man or pleasant, yung nararanasan natin, it's all part of the larger plan of God for our lives. Pangalawa, we must remain hopeful in challenging situations. Hindi po hopeless. Hopeful. Punong-puno na pag-asa. Narinig ko nga po, hindi ko makalimutan talaga ito eh. Sinabi ng isang pastor, mere seconds ng buhay mo na mawalan ka ng pag-asa, may magagawa kang hindi maganda sa sarili. No? Hope or pag-asa is very essential po sa buhay ng tao. Kadalasan, gaya po na nasabi ko kanina, nakakagawa tayo ng hindi maganda sa sarili natin dahil puno na tayo ng problema at nawawalan tayo ng pag-asa. Sa sobrang sakit, hirap ng nararanasan natin, may tendency talaga na mawalan tayo ng pag-asa. But tayo, we have hope. Hope in, kanina po, sa Diyos. He is our living hope. Buhay na pag-asa. Kaya nga kailangan natin sa mga difficult situations sa buhay natin, manatiling punong-puno na pag-asa. E paano ka magkakaroon at mapupuno ng pag-asa na kapag kami problema, imbis na na lumapit ka sa Diyos, ay sasabihin mo, narinig ko po minsan, wala ko dito yan. Narinig ko po minsan, sabi niya, ay, kaya po ako hindi naka-attend ng mga ilang linggo sa Bible study. Kasi nagkaroon po kami ng problema. Nakakahiya po lumapit at humarap sa Diyos. Alam niyo po, sabi ko, mas kailangan nga natin lumapit sa Diyos kapag mayroon tayong problema. Kanino ka tatakbo? Kanino ka huhugot ng pag-asa? No? Kaya kung nakakaranas tayo ng problema kapag subukan sa buhay, imbis na lumayo ka, mas lalo kang lumapit. Kanino po lalapit? Sa Diyos. Challenges po, nabasa ko po sa puso ko. Challenges are not meant to break us. Yung mga kapagsubukan na nararanasan natin, hindi para tayo ay sirain. But it is for us to be strengthened. Maging kalakasan natin yun. Di ba po sa mga nag-gym? Sa unang ng weights, mahirap. Pero sa tingin niyo po, yung hirap na yun, makakasira ba sa kanila? Sa goal nila na maging fit? Hindi, di ba? Yun yung magiging key para sila ay mas lalong lumakas at ma-reach yung goal nila. So, He is our living hope. Pag tayo may problema, takbo agad sa Diyos. Hindi sa kapitbahay, or kay whatever. Number 3, if you know someone, ito po, very practical na pwede natin gawin. Kung meron kang kakilala na nakakaranas ng unfavorable situation, tayo naman, alam natin halos yung mga napagdadaanan ng bawat isa, yung mga magkakaibigan dito. Be like Ruth to them. Ano po ba yung ginawa ni Ruth kay Naomi? Hindi siya
iniwan. Sinamahan siya. Be with them. Ano? Alam natin na si sister may problema, pero wala kang ginagawa. Accompany them. Be an encouragement to them. Mag-usap kayo, magpalakasan kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Be their strength. Be a shoulder to lean on. Yung, di ba? Napakasarap lang na kapag may problema ka, meron kang masasandalan. Masasandalan na hindi lang pader, ano? Tapos mag-uuling, hindi yung gano'n naiiyak ka sa pader. But yung someone to lean on. Kung meron kang kakilala na may pinagdadaanan, be like Ruth to them. Be like someone na magpapat sa back nila. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan, patuloy yan. Minsan kasi yun lang kailangan natin eh. Or even a simple smile. You're like being Ruth to them. Pang-apat, we must be sensitive to other people's condition and situation. Pag sinabing sensitive, hindi ka insensitive. Yung tipong wala kang pakialam. Pag alam mo na si sister may problema, hindi ka naman yung, ay, ako nga eh, ganito yung pinagkaalam ko eh, nakayanan ko naman. Eh, magkaiba ka kayo. No? Kung siya nalulungkot, malungkot ka rin kasama niya. No? Hindi yung, ang lungkot-lungkot niya, kanalulungkot sister, kahina mo naman. Sa tingin niyo po ba, nakaka-encourage yun? Akala natin nakaka-encourage, pero alam niyo po ba, mas maganda na sensitive tayo sa nararamdaman din ng kapwa natin. Malungkot na nga. Ay, tara, labas tayo, kain tayo. Hindi palaging gano'n ang sagot. We have to be sensitive sa kondisyon ng kapwa natin. Hindi lang basta andun yung awa. Hindi lang basta andun yung, ganun ba sister, brother? But let's have yung love na kagaya ng love na dinemonstrate ni Jesus. Compassion. Awa na may kasamang gawa. Pag-ibig na may kasamang gawa or action. No? Diba? John 3:16, alam natin. For God so loved, mahal, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Grabe ang pag-ibig niya. Ano po sumunod? That He gave. Ando na yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero meron siyang ginawa. Sabi mo nga, may ginawa. That He gave His only Son. Sino po? Jesus. At alam naman natin yung ginawa ni Jesus, no? Tama po ba? Alam po ba natin? That He gave His life para matubos ang ating mga kasalanan. Grabe din yung pag-ibig ng Diyos anak sa kanyang Ama na sinunod niya. Sinunod. Pag mahal mo ang isang tao, susundin mo kung ano ang inuutos niya sa iyo. Dahil po sa obedience at pag-ibig ng Diyos anak sa Ama, kaya ginawa ni Jesus yung kanyang ginawa. Tayong lahat dapat mamamatay. All have sinned. Sabi sa Romans chapter 3:23. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ano po ang binibigay sa atin ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Active na state ng pag-ibig. Kaya sinabi ko nga po dito, we have to be sensitive. Hindi ka lang basta maaawa, kundi meron kang gagawin. Kagaya ng Diyos na may ginawa at ang motivation niya ay ang pag-ibig sa atin. Amen po? At panglima, starting today. Sabi mo nga, simula ngayon. As we have heard this message po, at nalaman natin na starting today, as we have heard this message, we must learn to ask our loved ones kung kumusta sila.
Sino po dito ang magpapamilya? Meron na. Kami rin. Sino po dito ang may mga kaibigan? Lahat naman tayo. Starting today, nakita natin yung importansya ng pagkakaroon ng isang Ruth sa buhay ni Naomi. We also, kagaya ng application number 4 natin, we have to be like Ruth to others also. Kamustahin natin sila, at pag alam natin na may pinagdadaanan sila, hindi lang tayo basta, ganun ba sister, pero wala akong ginagawa. Yung love, dapat ay may kaakibat na action. Kagaya po nun, mahal na mahal ni Ruth ang kanyang mother-in-law. Hindi lang niya basta sinabing, I love you. But, sinamahan niya si Naomi kung saan siya pumunta. So, I would like to end here po in a testimony. Most of you, kilala po ang aming pamilya, pero ang iba ay hindi pa. No? Just a glimpse ng kabutihan ng Lord sa aming buhay. Hindi po lingid sa inyo na wala na akong daddy, physical or biological dad, na siyang nagpo-provide sa family natin. Hindi po kami mayaman, no? Pero bilang isang anak, nakita ko po sa buhay ng daddy ko na ayaw niya na magkulang kami. Nakita ko na talagang biniyayaan kami ng Diyos ng isang ama na wanting to provide for his children and for his family. Na ayaw niya magkulang ang buong pamilya. Naalala ko po na every time na kami magta-travel, papuntang Pangasinan, kasi ang mami ko is from Pangasinan. So pag magta-travel kami, it's 1 to 2 hours na travel. Nung bata pa kami, malapat T-Plex to. Alam niyo po ba na Friday, pag-uwi ng daddy, marami na siyang binibiling pagkain, no? At sa pag-travel namin ng 2 hours papuntang Pangasinan, makikita mo na puno-puno talaga ng pagkain sa loob na sasakyan. Napakasimple lang na memory na nakakalala ko, na nagpapakita na ayaw ng daddy na magutom kami. Kahit nasa biyahe lang, napakaikling oras ng biyahe. Na kapag sabihin ko, sasabi kami na kinain namin ng kuya, daddy, nauuhaw ako! Anak, tignan mo dyan sa ilalim ng sasakyan, ilalim ng sasakyan, ilalim ng upuan, meron siyang inumin. So nakita ko na ang daddy ko, ayaw niya kukulang ang kanyang mga anak. Ayaw niya na magutom si Argan. Ano? Napakababaw po at napaka-simpleng memory. But it gives a smile in my face, in my heart, and as well, tears. Kasi nga, nasabi ko kanina, 10 years na nung day na bumalik ang daddy sa kanyang creator. July 2025 is he as a father and a husband to my mom who always provides. He sacrificed a lot. Naalala ko every weekend lang siya nakaka-uwi dahil sa work. Si mommy po is a full-time housemaker. He takes care of us na tatlo na magkakapatid. At alam ng iba na I have a younger brother na special, no? Na needs assistance sa lahat ng aspeto ng buhay. Yung kuya ko naman, may pamilya na, salamat sa Diyos, hindi pinapabayaan. Pero during that time po, nung unang-una na mawala ang daddy, talaga namang napaka-hirap. Si daddy namatay, he as the only one who provides to our family, leaving my mom questioning herself. Naalala ko to. Sabi niya, paano na ngayon? Wala nang magbibigay sa akin ng sweldo. Kinsenas katapusan. Paano tayong naanak ngayon na mapubuhay? Kuya
mo walang trabaho, may pamilya pa. Ako po, wala din akong trabaho. Talagang nakadepende lang kami sa kung anong iaabot ng daddy ng mga panahon na yun. Si Bunso pa, no? Pero alam niyo po ba, sa pangyayari na yun, na napakasakit, nakita namin that it is not daddy who really provides for us. It is God who provides for us ever since. Nakita niyo na po ba na isang instance si Arian pumayat? 10 years ako na yun, hindi po pumapayat, wala namang trabaho yan. Wala namang inaasahan na pagkakakitaan. Pero ang inasahan po namin buong pamilya, yung nakita namin na Diyos na talagang nagpo-provide at hindi kailanman pinapabayaan yung mga tao nagtitiwala sa Kanya. We saw God's faithfulness and intervention sa buhay namin. 10 years nang wala ang daddy, but still we are here, standing and serving the living God. Kasi He is faithful yesterday, today, and forever. With all that's happened to us, in between, we saw God move in our lives. As we continue to serve God, God's faithfulness was revealed in every situation na aming kinakaharap. Nangyari po yung 10 years. Hindi naman po naging smooth na yung buhay namin. Hanggang ngayon, meron pa rin mga pinagdadaanan. Pero kagaya nga po na nasabi ko kanina, tapat ang Diyos. Tapat kapatid ang Diyos. Tayo kadalasan hindi tayo tapat sa Diyos. Makaranas ng problema. Ang daling humiwala na lumayo sa Diyos. Pero kapatid, mananatiling tapat ang Diyos. God's faithfulness was revealed in every situation sa buhay na kinakaharap namin. Maraming mga hindi magandang bagay na nangyayari sa atin. Pero mas marami pong magandang bagay ang pinaranas at hanggang ngayon pinaparanas ng Diyos sa atin at sa amin po personally. At patuloy pa rin kaming nakatingin sa Diyos na buhay sa kabila ng lahat at umaasa na hindi niya kami pababayaan. Kagaya nga po sinabi ko na let's expect something from the Lord. Kasi ang Diyos kikilos at kikilos sa buhay natin. Feeling mo lang hindi. Pero kumikilos ang Diyos. He moves silently in our lives. At may mas magaganda pang bagay po ang nakalaan para sa atin, sa aming pamilya personally, na nagmumula sa Diyos. Sa buhay po ni Naomi na nakaranas ng mabibigat na pagsubok, nanatili ang Diyos na kumikilos at kumilos sa kanilang buhay kasama ni Ruth. Sino po mag-aakala na sa pangyayari na iyon, sila ay mapunta sa Moab, makapag-asawa ang kanilang anak doon, at doon po magmumula ang napakagandang istorya na doon nagmula yung lahi ni Jesus Christ, na siyang naging kaligtasan ng bawat isa. In between of every famine and favor, in between ng pagsubok at pagpapala, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. You serve, I serve, we all serve, na kumikilos at kumikilos sa buhay natin. Again, God is faithful. Keep the faith. Tayo po yung tumayang manalangin. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. To
Diyos, kami ay nagpupuri at nagpupuri sa iyong pangalan. You are the God whom we worship, whom we praise, O Lord. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na kumikilos at patuloy na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa habag mo, Panginoon, na patuloy namin nararanasan. Salamat na ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi tumatalikod sa amin. Kailanman hindi mo kami iniiwan. Kailanman hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. And you always look after us. Salamat na ikaw yung Diyos na kailanman ay hindi lumalayo sa amin, hindi tumatalikod sa amin, Panginoon. Kahit na kami madalas hindi nagiging tapat sa iyo, ikaw ang Diyos na patuloy at patuloy na nagiging tapat at tapat sa aming mga buhay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ng bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, dalangin ko na makita nila naming lahat ang katapatan mo, ang kabutihan mo, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. O ang pasasalamat at pagdakila ay para sa iyo lamang, aming Diyos. Tunay na ikaw lamang aming Ama, ang aming maaasahan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. You are our friend na hindi kami kailanman iniiwan at palagi namin maaasahan. Panginoon, thank you, Jesus. And Lord, I pray sa bawat isa na nandito ngayon, reveal your glory in their lives, Lord. Ano man ang sitwasyon na kanilang nararanasan sa oras na ito, Panginoon, ipaunawa mo sa kanila at ipakita mo ang kaluwalhatian mo, Panginoon, at walang ibang mapapurihan sa kanilang mga buhay kundi ikaw lamang, Panginoon. Again, Lord God, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, to keep the faith in you and believe, Lord God, that whatever situation that we are in, it is part of your larger plan, beautiful plan for our lives. Kagaya ng nangyari kay Naomi and Ruth, Lord God. Salamat na ikaw ang Diyos na nananatili noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy na kami nag-aalay ng pasasalamat at pagpupuri sa aming Diyos na buhay. Thank you, Lord, sa iyong buhay na salita na aming napagsaluhan sa oras na ito. I seal this, Lord, in the hearts and minds of every sons and daughters of yours na naka-receive dito with the blood of Jesus Christ. And help us, Lord God, to live this sa pamuhay ito sa aming buhay. Thank you, Lord, once again. To you, Jesus, we give all the glory, praise, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray.